At ayun nga guys, dito pa rin tayo sa usapin na impeachment trial ni VP Sara diyan sa Senado sa 20th Congress. Ayan. So, ayon dito sa dating senador na si Franklin Drilon, ang Senado ay hindi isang korte. Kaya sila tinawag na senator judge. Ayan kasi maliwanag naman yan sa three branches of the Philippines na meron tayong executive, legislative, and judiciary. So, ang Senado and ang mababang kapulungan ay andyan sa legislative kasi sila ang nagbabalangkas ng mga batas natin. Ayan So, ayon dito nga sa nasabing senador, ang tungkol dyan sa impeachment trial ni VP Sara ay isa itong number games. Kung bakit tinawag ni Franklin Drilon na number games, itong impeachment trial ni Sara Duterte. Ito, pakinggan natin guys. Senator Frank, So, to convict, dapat 2/3 of the 24 senators. That would mean 16 ang kailangan na numero. That's the magic number. 8 naman, kailangan mag-siyam yung gustong mag-acquit kay Sara. And this particular political exercise means the world for Sara, at least, dahil kapag siya ay na-convict ko na totally na-impeach na siya, natanggal na siya, ibig sabihin nun, she cannot run in the 2028 elections. Do you think yung pong present, itong 20th Congress, the lineup of senators will probably have the number or will not have the number to convict? Mahirap na tanong yan, dahil sa, tama yung tanong mo, Peter. Will there be sufficient number to convict? Will there be sufficient number to acquit? Notice, tatanong niyo po, hindi kayo nagtatanong tungkol sa ebidensya. Dahil ganun talaga. Hindi mo sinasabi, may ebidensya ba o may walang ebidensya? Dahil po, tama po kayo, dahil po ang impeachment court ay hindi po husgado at hindi lang po ebidensya. Ang titingnan dyan, maniwala kayo sa akin na puro merit ako. 2 beses po ako nandyan. Ang pressure ay political. Sabihin natin, huwag natin, pati po yung hindi po nga politiko. So, masali kung kinakausap yung senator judges na kung ano ang tingin nila na dapat ang verdict. So, tama po yun. Peter, siguro ikaw hindi ka conscious. Ngunit hindi mo sinasabi base sa ebidensya. Dahil ganun talaga. Ganun talaga ang kalakaran dyan. Opo. Parang sabi nga nila. Judicial process ito eh. Kaya po ang tawag, senator judges. Kasi senator judges, ang ibig sabihin, hindi po bound by the technical rules of evidence ang senador pag sila po nagpasya. Pero that speaks volumes about our political, di ba? Na it all boils down to the numbers game. Numero lang ang usapan diyan. Yung ebidensya, secondary na lang 'yan. Correct or incorrect po? Correct. Dahil sa ang impeachment trial ay hindi po trial sa husgado. Trial po yan sa Senado, which is a political body. Dahil po maraming mga senator judges ay hindi abogado. So paano man sasabihin na yan po ay dapat sa ebidensyang iharap? Not every senator judge is a lawyer and it is not their fault. Kaya itong proseso po ito ay iba po ang proseso sa husgado, iba ang proseso dito sa impeachment court. Dahil din po ba sa technicality na ang pinagdedesisyonan dito ay kung tatanggalin lang naman po talaga siya sa pwesto at hindi naman ang pananagutan doon sa mga ginawa niya na hinahanapan nga po ng endpoint nitong mga ebidensya na ito. Ganun po ba yun? Rika, paglabas kung mayroong written decision, ang lalabas dyan, kung anuman, let's say, guilty, dahilan po isa-cite ang ebidensyang
ipinasok. Yeah. Naka-record. Kung sasabihin, hindi guilty, nandyan kung bakit hindi guilty, kung anong hindi napatunayan. Ngunit yan, ang mauna-una, guilty ba or not guilty? Kung guilty, ito dahilan sa ebidensyang pinasok. Kung not guilty, yan po ay dahil sa ebidensyang hindi sapat. So, yan po ang katotohanan. You decide first as to whether the Vice President is guilty or not, Yes. and then afterwards, you justify. Yes. Maganda. So yung ang sinabi ni dating Senador Franklin Drilon na it is a number games ang impeachment diyan sa Senado kasi nga ito ayon dito kay Senador Senador Franklin Drilon hindi ito galing sa atin guys sa sarili nating pananaw kundi galing ito sa dating batikan na politiko na dati din naging senador diyan ng ilang beses sa ating bansa, dito sa ating bansa, ayan ho. So, ayon sa kanya, ulitin natin, ang impeachment trial ay isang number games. Dahil unang-una, hindi naman ho husgado ang Senado. So, kung i-analyze ko, so ano ito, talagang it is just a matter of political issue nga. Ayon din sa dating senador, no? Political issue means, kung sino ang maraming kaalyado, siya ang liyamado. Kung sino ang konti ang kaalyado, siya ang dihado. Ayan, ganun no ang magiging kakalabasan sa tingin ko. In line doon sa paliwanag ng dating senador na si Franklin Drilon. Ayan ho. So, dahil nga doon sa vlog natin kahapon, dahil nga may pumasok ho na 5 nga na bagong upo, elect as senator-elect na pabor dito kay Sara Duterte, ito si Bongo, ito si Bato de la Rosa, si Marcoleta, si Amy Marcos, tsaka si Camille Villar. So, 5 na yan. So, they only need 9 votes para ma-acquit or maibasura itong impeachment case na sinampa ng mababang kapulungan dito kay Sara Duterte. Ayan ho. So 5 na yun sila napasok dito sa sa election na to sa 2025 midterm election. Andyan pa ho sa Senado nakaupo si Mark Villar. Na malapit sa mga Duterte. So 6 na rin sila ha. Si Robin Padilla ando doon pa ho, senador pa siya kasi number 1 siya nung nakaraang election, ha? So 7 na. Sus nako Mariosep. Andyan pa si Joel Villanueva. 8 na. Andyan pa si, sino pa ba yun? Si Jingo Estrada. 9 na. Lalo pa, uupo itong si Laila de Lima. Isa si Laila de Lima na uupo na prosecution panel. 9 na naman kailangan nila. So, gaano kakasiguro na yung si Loren Legarda, sila Mig Subir, hindi boboto. Unang-una guys, ang iisipin kasi dyan, dahil ayon sa dating senador si Franklin Drilon, this is a political issue, no? Yung impeachment na yan sa Senado, ang isipin siguro nila, sa tingin ko lang ha, in line doon sa pahayag ng dating senador, syempre isipin nila, ano ang mangyayari after namin bumoto ng yes or no? Baka kami ang balikan ng taong bayan, di ba? So, marami nang nagsasabi ng mga expert na dapat nga alarming itong nangyaring midterm election dahil doon sa parting Mindanao talagang mababa ang nakuhang boto nitong mga sa administrasyon. Ayan ho guys ha. So mantakin mo si Pangulong Duterte nga hindi nagkampanya Standee lang ang nakalagay doon sa Davao mantakin mo nilang paso dyan si Carlo Nograles. Ayan ha. So yun ho ang pinapaliwanag dito ni Franklin Drilon. In line doon sa impeachment trial ha, kasi that is number games ayon sa dating senador. Ayan. Pagdating naman sa mga ibang prosecution panel kagaya ni Laila de Lima, medyo may lamat ata to sila ni Peter Cayetano. Ayan pa pala, nakalimutan ko si Peter Cayetano, sa Alan Peter Cayetano, di 10 na yan sila dyan. Naboboto kay kay Marcos for acquit, kay VP Sara para ma-acquit sa impeachment trial, impeachment case na yan.